Walang limit yan. Siksik, liglig at umapaw yan. Alam niyo yung parang ilog na rumaragasa. Yan yung pagpapala mga kapatid na darating sa atin. Kaya sabi ng Deuteronomy na yung pagpapala hindi lang dumating sa iyo, kundi overtake ka pa ng pagpapala. Yes. Ikaw ang hahabol. Ikaw ang habol ng pagpapala, hindi ikaw ang hahabol ng pagpapala, mga kapatid. I-overtake ka na ng pagpapala eh. Yan ang sabi ng Deuteronomy, mga kapatid. Sa mga anak ng Diyos, mga kapatid, na sumusunod sa kanyang kalooban at kanyang kautusan. Amen? Sabi niya dyan, kaya nga sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao. Lahat ng tao, walang pinipili. Mananampalataya hindi, sabi niya lahat ng tao. Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Lalo na, higit mga kapatid na tumulong sa mga, sabi niya higit, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Amen? Kaya, mahalaga mga kapatid na yung gawain ng Lord, mahalaga na huwag natin kaligtaan yung dalo sa gawain ng Lord mga kapatid. Amen? Dahil isa ito sa gawang mabuti na nais ng Diyos sa atin. At pag ginawa natin ito, kalugod-lugod yan mga kapatid at kaaya sa paningin ng Diyos. Amen? So dyan ang Galatians 16. So, sabi niya, share what you have. Sabi niya, give to him who asks you, and from him who wants to borrow from you, not to turn away. Amen? Kaya lang ito yung mahirap eh. Pag nagpahiram ka na, isipin mo hindi na ibabalik. Paano kung 1,000 ang hiniram? Yung malaking bagay yun na 15,000 sa atin. Amen? Baka nag-convert ka, 15,000 sa atin, delikado, wala na akong 15,000. Kaya si Lord mga kapatid, walang ano yun. Walang limit kay Lord yun. Pag ginawa natin yun, si Lord ang magbabalik ng triply. Kahit times 100 pa mga kapatid. Dahil hindi man lang sa financial ibabalik ng Lord, kundi sa pamilya natin, kalusugan ng pamilya mo, dyan ibabalik ng Lord mga kapatid. Amen? So whoever is generous to the poor, lend to the Lord, and He will repay him for his deed. Amen? Si Lord ang magbabayad. Si Lord ang magbabalik. Amen? Sabi niya, pagbili ninyo ang mga ari-arian ninyo at ipagbigay ang pera sa mga mahihirap upang makaipon kayo ng kayamanan sa langit. Amen? Kaya lang, ang sabi niya, pagbili ninyo mga ari-arian. Paano kung ang bahay natin mga kapatid, yan ang bahay natin, paano natin pagbili yung bahay? Amen? Pag hindi naman sinasabi na ibili yung mga ari-arian mga kapatid na yung babahay ninyo, mga sasakyan ninyo, wag naman. Sabi ng Lord, kung ano yung ari-arian ninyo mga kapatid na kaya nang ipamigay sa mahihirap, mga kapwa natin tao. Amen? Paano kung halimbawa, nangailangan ng kapatid ng pera at wala kang may bigay at kailangan niya na ikaw lang yung nalapitan at kailangan ibenta yung bahay. Yun yung mga instances mga kapatid na si Lord na yung bahala doon. Amen? Si Lord, ibenta ko yung bahay ko, wala naman permanente rito. Si Lord, mayroon naman handa ng Lord soon na mansion mga kapatid. Amen? Yun yung ginugol ko na matirahan. Yung pinipre ng Lord ng bahay doon sa langit. Kaya sabi niya na, I will go and prepare a house for you. In my Father's house, there's a lot of mansion. So I'll go and prepare a house for you. So nandun na ngayon yung bahay natin mga kapatid, nagantay na. So ang gawin lang natin mananampalataya at ipagbili yung mga ari-arian na lang natin. Amen? Kaya ba? Problem. Too much. Amen? Ang sabi niya dyan, doon nga, sabi niya doon, ang maipon ninyong kayamanan ay hindi maluluma o mauubos sapagkat doon ay walang makakalapit na magnanakaw o panirang insekto. 34 sabi, sapagkat kung nasaan ang kayamanan ninyo, naroon din ang puso ninyo. Ngayon, kung saan tayo nagbibigay mga kapatid, naburot magbigay na doon yung kayamanan po natin. Amen? Hallelujah. Sabi niya, for God is very pleased with such a sacrifice. Amen. Kung kaya natin mga kapatid magsakripisyo, mga kapatid, si Lord natin hakat nalulugod yan sa atin. Amen? So, Amen. Malaking amen ang kayo mga kapatid. Hallelujah. So tayo po tumayo mga kapatid at tayo po ay manalangin. Amen. Hallelujah. Puri ng Lord.
Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Great and mighty God, maraming salamat po, Panginoong Diyos. Sa agaping ito, Panginoong Diyos, hallelujah, na kung saan pinagtipon mo kami to praise you, to worship you, O God, at makinig ng iyong salita, Panginoong Diyos. Lord, tulungan mo kami, Panginoong Diyos, na makita ang pinakamensahe mo sa pagbibigay. Na kung saan, Lord God, ay humingi kami ng tulong mo, Lord God, through the Holy Spirit, na turuan po kami na makita ang kahalagahan ng pagbibigay, Panginoong Diyos. Turuan mo kami na i-open ang aming mga palad, ang aming mga puso, Panginoon, sa pagbibigay, O Lord God. At tulungan mo, Lord God, I pray in this church na pagkaroon mo kami ng puso, Lord God, na mapagpapababa at kayang ibigay ng lahat na mayroon kami, Panginoon Diyos, ng mga resources namin, mga oras namin, Panginoon, sa inyo, Lord. Ama, maraming salamat sa bawat buhay. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa mga trabaho namin, sa mga kausugan namin, Panginoon. Maraming salamat po, O God, sa mga kampanya namin, Lord God, na Lord kami kumukuha ng araw-araw na aming pagkaroon sa aming mga buhay, maging sa aming pagkaroon, Panginoong Diyos, at maging, Lord God, sa anuman ang kaya namin ibigay in this church, Lord. Ama, maraming salamat, pagpalain mo pa more, Lord God, ang aming company, kung saan kami nagtrabaho, Panginoon. Upang kami, Lord God, ay lubos pa ang mapagbigay ng financial Panginoon Diyos. At maging ka namin katawan, kalusugan, Lord God, pagpalain mo kami, Lord, hallelujah. At upang kami, Lord God, makapagsilbi sa inyo, makapaglimot sa inyo, Lord God, na may kaganakan, Panginoon, alam ko mula sa inyo, Lord. Ama, maraming salamat. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. I pray, O God, sa anuman kakulangan financially, Lord God, this church. I pray, O God, na i-provide mo ito, Panginoong Diyos. Hallelujah. Alam namin na hindi mo ito ng pagkukulangin. Bakos, Lord God, may pagpapalain mo ito, nagsiksik ito mga po, Panginoong Diyos. At mga una na kumahawak ng financial sa in this church, Lord, sa church na ito, congregation, Lord, I pray na ganang buhay. Nabigyan mo siya, Lord, ng wisdom how to handle, how to manage, O God, the financial, especially, Lord God, sa kitchen ministry. O God, I pray, nabigyan mo siya ng wisdom, Panginoong Diyos, kung paano manage, hallelujah, ang kitchen ministry, Panginoong Diyos. Paglalong-lalong sa pagtiting, Lord, sa lahat ng gawain, Panginoong Diyos, sa lahat ng salon, gawain ito, Lord God, I pray, naging yung wisdom, anointing of the Holy Spirit, ang wisdom, O God, para i-manage, O God, i-govern ang financially, O God, ang panambaan ito, Panginoon. At Lord, sa mga hindi nakaintindi sa amin na hindi naintindihan kung ano ibig sabihin ng pagbibigay, I pray, O God, allow the Holy Spirit na ipentindi mo sa amin, O God, kung paano ang kahalagahan ng pagbibigay, Panginoon Diyos. Dahil, Lord, pinagpala mo na kami. At Lord, marapat lang sa may pagbibigay mo, Lord God, dahil anak mo kami. So Lord, mawala na sa isip namin na magbigay kami upang pagpalain mo kami. Pagkos, Lord God, magbigay kami dahil pinagpala mo na kami, Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat po sa lahat. Nagabutihan mo, ang biyaya mo, Panginoon. Napapun mo, grasya mo, namin pinatama sa araw-araw, Panginoon. Lord, thank you. Ikaw ang pinalangin, O God. Pinabalik namin sa Ama. Ang pinakamutas na po, salamat sa lahat ng mga anak at ang Banal na Espiritu. In Jesus' name we pray. Amen.
Magiging bawat isang mga kapatid. Yes, hallelujah. Woo! Sabi ni Salita ng Panginoon, sumigaw sa lalaki lahat ng nilang purihin ang Diyos ng may kagalakan o gas na papuri sa Kanya ibigay, awitan siya at walatin siya. Hallelujah! Hallelujah! Kung tayo nagagawa sa Panginoon, tayo magpapuri pa sila. Yes! Woo! Sapagkat ang tila ang ating Panginoon, buhay pagkatilan man, mga kapatid. Hallelujah! Jesus! Hallelujah, Lord! Wala hanggan ang kanyang kabutihan. Yes! Woo! Oops. Ako sa'yo'y lumalapit, nagdadala ang awit ka, pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Woo! Ako sa'yo'y sumasamo, punong-puno ang puso na pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Yes! Di na mapipigilan pa ating ihahayag. Jesus, dakila ka sa buhay ko'y tataas kita, karapat na
Jesus, dakila ka sa buhay ko'y itataas kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuling pagsagap. Jesus, dakila ka sa buhay ko'y itataas kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuling pagsagap. Dakila ka. Yes, Jesus. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka. Panginoon. Kay buti, Panginoon. Kay dakila sila. Dakila ka. Hallelujah. Dakila ka din, Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. That He is worthy to be praised. Give honor and glory in His name. We're gonna exalt the name of Jesus. Hallelujah. Kaya sabi sa Revelation 4:11, worthy are you, Lord, and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, because of your will they existed and created. We thank you, Jesus. How worthy you are, God. How worthy you praise, Jesus. Hallelujah. That we want you more, God, Jesus, Lord. But we only desire, God, Lord God, to be face to face with you, God. Hallelujah. Jesus, that how awesome are you, God. Hallelujah. That in your sanctuary, O Lord, we were still standing. We want you to be face to face with us, God. Hallelujah. We're gonna call you Abba, Father, our Lord God. Hallelujah, Jesus. How worthy you are, Lord. Hallelujah, Jesus. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, to standing face to face, I look upon your countenance, I see the fullness of your grace, and I can only bow down and say, one more time, as I come into your presence, as I come into your presence, past
of praise until you start to worry, till standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace, and I can only bow down and say, awesome Lord, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you lies your raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you allow to praise. You are awesome in this place, mighty God. Sing all the saints, angels, how worthy are God. And all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, church, all the saints and all the saints and angels, we bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, oh my Lord, you are worthy of it all. Yes, Jesus, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things, and you deserve the glory. You're worthy, Jesus. You are worthy of it all. Yes, Jesus, hallelujah. You are worthy of it all. Jesus, yes, you are. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the saints and angels, and all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God. Yes, it's one more time for all the saints. And all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, Lord Jesus, you are worthy of it all. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. You are worthy
You are worthy of it all. Yes, Lord. You are worthy of it all. Yes, Lord. In the name of Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh Lord Jesus, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Can you sing one more time? He is worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. One more time. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, Lord. The glory belongs to you. The glory belongs to you. Tonight, Lord, your name will be glorified. Hallelujah. Your name will be glorified, Jesus. Through your words, O Lord. Hallelujah. Maluwalhati ang iyong pangalan sa gabing ito, Panginoon. Dahil nandito ang iyong mga lingkod, Lord. At alam namin, Panginoon, na kasama ka namin, Lord. At palagi namin diniklarahan, dahil kasama ka namin, Lord, we are standing in this holy ground because you are with us, O God. And Lord, we welcome your presence. We welcome your presence, Lord. Salamat sa iyong presensya. Salamat na kasama ka namin sa gabing ito, Panginoon. Kaya Lord, sa mga oras ito, Panginoon, we are ready. Handa kami, Panginoon, na maturuan mo. Handa kami, Panginoon, na magkaroon uli, Lord, ng pagkain na yung mayayamang salita na sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Alam namin, Panginoon, na kailanman ikaw ay nariyan. At alam po namin, Lord, na kailanman, Panginoon, hindi mo kami pababayaan. Lord, we welcome your Holy Spirit in this place. Lord, touch every heart. Prepare every heart of your word tonight. Let it be, Lord, that this is one of the night to remember your word. Isa ito sa mga gabi, Lord, na maalala namin ang
iyong mga mayayamang salita. Maalala namin, Panginoon, ang iyong mga pagtuturo. Maalala namin, Panginoon, na mayroon kang gagawin sa gabing ito, Panginoon, as we declare in the name of Jesus. The powerful name of Jesus, Lord. Hallelujah, ng aming mga buhay will never be the same again sa paglabas sa gabing ito, sa tahanan ito. Lord, we are new once again. We are new once again. We are being renewed once again. Hallelujah. Lord, salamat sa pag-inap, pagyakap mo sa bawat isa. Alam namin, Panginoon, we feel your holy presence and we desire more to encounter you in this place, to encounter you once again, to encounter you, oh God, in the name of Jesus. Allow us to encounter you, Lord. Allow us to encounter you, Lord. Tonight, I'll be your mouthpiece only, O God. Let your words be instilled in the mind, in the heart, and the life of every one of us. In this place, we are declaring miracles will happen, breakthrough will happen, victory in this place, in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Tayo kuhain mo po. Praise the Lord. Amen. Praise God. Sa pinagpalang gabi muli sa bawat isa. Amen. Amen. Welcome natin ang bawat isa natin. Palakpakan natin. Amen. Okay. Kung pinapalakpakan natin ating mga sarili, so palakpakan din natin si Lord. Mas malakas. Amen. Yay! Hallelujah! Praise God. At saka welcome kay Ate Maricel. Sa first time mo na first Thursday, no? Amen. Praise God. So salamat sa buhay, Ate, at salamat sa Panginoon sa katagumpayan at even sa mga kapatiran na all the way pa from Abu Hadria. Amen. At let's declare na the Holy Spirit is the one who will teach us tonight. Siya magtuturo para magkakaroon tayo ng pagbabago, hindi lang yung paglago sa ating pamumuhay spiritual. Amen? And ating pag-uusapan ngayon is Rise Up for Jesus. Now, before that, is pag-uusapan natin yung nangyari dito sa 2 Chronicles 15:7. So, ito po yun, mga kapatid, no? Bibigyan ko lang kayo ng background. Ayan po, ang sabi niyan is, ang Diyos na sa isang lingkod na si Prophet Isaiah, kapatid, sa kahaling King Asa. So, nangyari po niyan, before that chapter, kapatid, is yung naghari si King Asa. Ang bayan po ng Israel at that time is punong-puno ng mga Diyos-Diyosan. Marami silang mga shrines, marami silang mga Asherah pools, mga altar ni Baal, na maraming Diyos-Diyosan noon sa kapanahon na yun. At ginawa niya, mga kapatid, is pinatatanggal niya lahat yon. At that time is nasa darkest time po ang bayan ng Israel. Bakit? Dahil nandun po yung city to city, naglalabanan, country to country, at hindi siya safe. Hindi siya safe, mga kapatid, na yung maglakbay at that time. So, since na ginawa ito ni King Asa, kapatid, na lahat doon is, kita niya yung pinatatanggal yung mga shrines, nalugod po si Lord sa buhay ng hari. At ito yung mensahe, mga kapatid, na yung iba, mga kapatid, naranasan nila yung anumang mga kapighatian doon dahil nga sa mga, kumbaga mga kapatid, dahil nga naabandon nila ang Panginoon. At ang sinabi nga niya dito, mga kapatid, no, sa 5, during those dark times, it was not safe to travel. Problems troubled the people of every land. Nation fought against nation and city against city. For God was troubling them with every kind of problem. So ang Diyos mismo, mga kapatid, ay binigyan sila ng ganito. Bakit? Dahil sa mga Diyos-Diyosan. Pero kakaiba po si King Asa. Bakit? Because he is standing kung ano yung nais ng Lord. Kaya ang sabi ng isang prophet dito, mga kapatid, si Prophet Azariah, ang sabi, but as for you, ibig sabihin, kakaiba ka ngayon, no? Iba ang para sa iyo. Ang sabi, be strong and do not give up. Huwag kang mag-give up sa ginawa mo. Kasi ang sabi niya, for your work will be rewarded. So imagine mo, darkest time, sa lugar na yon, sa times na yon, kapatid, na pag alam mo yung kaguluhan, wala pong prosperity.
pagkaguluhan, wala pong peace, wala pong unity, lahat nagkagulo at hindi nga safe mag-travel. But ang sabi ng Diyos through the prophet sa haring ito, sabi niya, for your work will be rewarded. Do not give up. Be strong. So tinuturuan tayo ngayon mga kapatid na kung saan kung paano tayo tumayo at mag-rise up for Jesus. Pag sinasabing rise up Jesus is, you have to stand for Jesus. Sa kabila ng sitwasyon, sa kabila mga kapatid ng mga nangyayari sa kapaligiran, o even mga kapatid, sa ating mga buhay, na kung saan, later on na verse yan mga kapatid, yung queen mother na, yung grandmother niya, na si Makea, ang pangalan niya, didipose niya, overthrown. Ibig sabihin, tinanggal niya sa pwesto. So imagine mga kapatid, even yung pamilya, tinanggal niya. Bakit po? Kasi nagtayo siya ng isang Diyos-Diyosa na Asherah poles. Kumbaga maraming mga shrines doon na mga Diyos-Diyosan nila. So kahit pamilya niya mga kapatid is, in-overthrow niya. Pag sinasabi kasing Queen Mother, meron po yung posisyon noon mga kapatid. Mga mama ng hari. Meron sila kumbaga sa council, meron silang mga kapangyarihan din. Isa yan sila sa mga kumbaga mga primary advisor. So tinanggal niya yun mga kapatid in that previous verse. So nalugod po sila sa ginawa niya mga kapatid. Bakit po? Because nanatili siyang tapat and he stand kung ano yung kalooban ng Lord. Kaya nga, yun yung pag-uusapan natin ngayon mga kapatid. Rise up for Jesus. Na tayuan natin mga kapatid yung ating pananampalataya kahit mga kapatid sa ano man nakikita natin o ano mang nakakasama natin, yung ating paninindigan dapat hindi po paling-paling. Dito po tayo mag-rise up. Dito po tayo tumayo on how can we stand for Jesus Christ. Sa mga panahong ito, mga kapatid, dahil sa mga sitwasyon natin, personal yan, mga kapatid, hindi lang sa nakakasama. Ang unang application muna sa atin dito, yung ating katayuan, lalo pag mayroon tayong sitwasyon. How can we stand for Jesus through His promises? Paano natin tinatayuan ang pangako ng Diyos sa ating mga buhay pag mayroon tayong may mga sitwasyon tayo na dumarating? Amen? At ang verse natin mga kapatid is, ang sabi niya dito, those who declare, that is in Matthew chapter 10, kapatid, I'm using JNT translation. Ang sabi niya dito, those who declare publicly that they belong to me, I will do the same for them before my Father in heaven. Yung sa isang verse na nakapost yan mga kapatid, stand up for me against the world opinion, and I'll stand up for you before my Father in heaven. So lahat ng kapanahonan noon sa bayan ng Israel, mga kapatid, is nung nagmumula sa dating mga hari, marami silang mga Diyos-Diyos na dala. Ngayon, binago ito, mayroon pong religious reform si King Asa. Kumbaga, hindi siya nakising-ayon o hindi siya umanib sa mga kapanahonan yung nagdaang mga hari. Kaya nga dito, nagkakaroon siya ng reform. Kaya nga, he publicly announced na siya po ay para sa Panginoon. Kaya nga dito, we stand up for Jesus against the world opinion. Kasi kalamitan sa atin, pag mayroon tayong narinig tayong mga world opinion, minsan nadadala tayo at hindi natin alam na nakikiayon na sa ganung mga bagay. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, if you confess to me publicly, at the same time, ang sabi din ni Lord, that I will confess to you in my Father in heaven. At kalamitan dito mga kapatid is, mayroon tayong tinatawag mga kapatid sa buhay natin na pag tayo tumayo sa ating sariling pananampalataya, minsan ay hindi po, may mga iba na disagree. Kaya nga sinabi ng Panginoong Hesus dito mga kapatid, do not think that I come to bring peace to the world. Di ba alam naman natin that the Lord Jesus Christ is the King of Peace. Pero bakit niya sinabi ito mga kapatid? Huwag niyo akalain na nagdadala ako ng kapayapaan sa mundo. Ano bang ibig sabihin niya dito? Ang sabi, no, I did not come to bring peace but sword. Sa 35, I came to set sons against their fathers, daughters against their mothers, daughters-in-law against their mothers-in-law. Your worst enemy will be the members of your family. Ang Panginoong Hesus po nagbitaw niya, kapatid. Katulad ni King Asa, dahil kahit yung grandmother niya, na King Mother, or Queen Mother is, didipose niya, overthrown. The same din sa atin mga kapatid. May mga times mga kapatid, na may mga pananampalataya tayo, na kung saan ay ating mga pamilya ay hindi po disagree. Ay hindi po agree.
At ito sinasabi ng Panginoong Hesus. Kapatid. Na kung saan ba tayo tumayo? Saan ba tayo tatayo? Hanggat saan ba itatayo natin ang ating pananampalataya? How can we rise for Jesus? Hanggang saan ba tayo tatayo? Lalo na pag mayroong pamilya na kasama dyan. Now, hindi ito sinasabi mga kapatid na pababayaan. Paano na nga natin dadalhin ngayon ang tinatawag nating tatayuan yung ating pananampalataya? Kasi that is the word of Jesus. Ibig sabihin, if ang isang pamilya mayroong mananampalataya, ang isa hindi, there is, sword. Na, hindi yan sword as a literal, that is a division. Ang sabi niya, the worst enemy will be the members of your own family. May mga times, di ba, minsan kita natin na lalo pag bata pa, nire-reject na magulang, hindi na na-accept, natanggap. Bakit? Kasi dahil sa pananampalataya na mayroon. Kaya nga, yan ang sabi ng Panginoon, I did not come to bring peace, but a sword, mga kapatid. Kasi dahil sa pagpilit natin sa Panginoong Hesus, is marami din na hindi makatanggap sa Panginoong Hesus yung pamilya. Talagang there is, mga kapatid, na hindi talaga tinatawag, lalo pag hindi tatanggap, hindi talaga magkakaunawaan. Pero titingnan natin ngayon ang lesson na to kung paano tayo, mga kapatid, dadalhin ito. Kasi personal ako, naranasan ko to when I was in second year high school. Sila hindi man palataya, pero ako tumanggap na sa Panginoon at nagpabautismo. And that is a big challenge, kapatid. Lalo na pag ang mga magulang, mga kapatid, is hindi rin mananampalataya. Na since ako ay bata, mga kapatid, na dito natin maunawaan na paano tayo mananagumpay. Amen? Kaya nga sabi, we are stand and rising up for Jesus. Amen? Amen. Introduction, mga kapatid. Amen? Ito is introduction. Ito yung nangyari kay Peter and John before the council. Before that chapter, mayroon silang pinagaling. No? Pinagaling na hindi makalakad. Now, dahil nagkakaroon sila, mga kapatid, na-amaze yung mga tao, Tapos right after is, pinadala sila, pinatawag sila kasi nalalaman ng mga Pharisees na nangaras sa Panginoong Hesus. Now ngayon, mga kapatid, sa chapter 4, sasummarize ko lang yung mga kapatid para maunawaan natin kung paano sila tumayo po si Apostle John at saka si Apostle Peter. Amen. Chapter verse 1, ang sabi niya dito, mga kapatid, while Peter and John were speaking to the people, they were confronted by the priest and the captain of the temple guard. And some of them are Sadducees. Their leaders were very disturbed that Peter and John were teaching the people that through Jesus, there is a resurrection for the dead. So, nadi-disturb sila, yung mga faction na to, yung Pharisees at Sadducees. Now, tandaan natin, meron pong dalawang faction kahit sa kapanahon na yun, mga kapatid. So, kinukumpronta nila si Peter, kapatid. No? Kasi dito, pinapaunawa ni Peter, mga kapatid, na yung tao na yun, pinagaling hindi lang sa kanilang kapangyarihan ko sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya nga dito, pansinin natin, mga kapatid, yung nangusap na si Peter dito, pinahayag niya ito, nakita ito na napaka-bold, confident na mangaral ng salita ng Diyos na walang pinag-aralan. Kaya nga dito, the members of the council, tandaan natin yung council na ito yung mga governing bodies. Sila yung magdidesisyon na pwede kang patayin, pwede kang alisin dyan kumbaga sa pananampalataya. Kasi ito yung nagdi-decide even sa kamatayan ng Panginoon. So sila to, kapatid. Ito yung mga religious group na governing bodies doon sa bayan ng Israel. Kumbaga mayroon silang kapangyarihan. They have the power at that time. They have the authority. Now, the members of the council were amazed when they saw the boldness of Peter and John, for they could see that they were an ordinary men with no special training in Scripture. Pero, they recognize them as the men who had been Jesus. Yan ang pinaka-importante sa atin. Na na-recognize tayo, mga kapatid, na mayroon tayong Panginoong Hesus. The same din sa kanila. They are being recognized that they are the men who had been with Jesus. So, they are called. So, jump tayo, mga kapatid, no? So, hindi nila maunawaan, mga kapatid, hindi nila mababigyan ng isang hatol ang mga tao ito. Bakit po? Kasi nakita nila na mayroong gumaling at magkakaroon ng, masabi niya, kung ipapanis nila ito, magkakaroon ng riot.
Kaya nga, sinabi dito mga kapatid, nila Peter, kasi sinabihan sila, the apostle called back and commanded, sinabihan sila, they never again to speak and teach the name of Jesus. Ibig sabihin, huwag na kayong mangaral sa pangalan ng Panginoong Hesus. Now, sinabi niya sa 19, si Peter to, Peter and John replied, do you think God wants us to obey you rather than Him? Sabi niya, we cannot stop telling about everything we have seen and heard. Now, the council, ang sabi niya, dito mga kapatid, the council then threatened them further, then but finally let them go because they didn't know how to punish them without starting a riot. For everyone was praising God. Sa 22, for this miraculous sign and healing of men who had been lame for more than 40 years. So tandaan natin kung paano sila tumayo mga kapatid. Sa authority mismo. Sa authority mismo at that time, sa kapanahonan ng Israel. Na they have the power na pwede silang i-condemn. But yet, they are standing, they are rising for Jesus, they are stand for Jesus. Pinangaral nila ang Panginoong Jesus at that time. Kaya there's three things mga kapatid na pag-uusapan natin. Representing Jesus as life reflection, one lang pag-uusapan natin kapatid. Yung representing Jesus as life reflection, napakahalaga na unawain natin that this Peter and John, the people or the council recognize them that they have been with Jesus. The same din sa atin mga kapatid, na pag tayo ay makasama sa mga taga-mundo na hindi mananampalataya, dapat malaman na mayroon tayong Hesus. Kasi mahirap naman kung nakikianib ka din mga kapatid, na wala ka rin Hesus. Nakikitawa din tayo sa mga biluan sa mundo. So mahirap yung gano'n. Kumbaga kapatid, kasi tayo ay representante, tayo ay mga mananampalataya is we are called to represent. Now the thing is, are the people of the world recognizing us as with Jesus? Mayroon ba tayong Jesus? Nakita ba nila, na-recognize ba nila, ito mananampalataya to? Or kaparehas pa rin ng kulay? Pangalawa mga kapatid, stand up for Jesus daily in the world. That is in my only title. Kumbaga dito, ang sabi niya, mas pinili na mga apostol na sundin ang pangaral ng Panginoong Hesus kaysa sumunod sa sinasabi ng authority. Kaya nga sabi niya, but Peter replies, do you think God wants us to obey you rather than Him? Ibig sabihin mga kapatid, paano ba tayo tumayo sa bawat araw natin, mga kapatid? Natitayuan natin ang ating pananampalataya at ang Panginoong Hesus. At ito ang pinaka-the best. Pag magkaroon tayo ng time, ang sabi niya dito mga kapatid, okay, the miraculous sign, the healing of men who had been lame for more than 40 years. Now, if you are representing Jesus, kapatid, you must also, Jesus be like in ministry. There must be, mga kapatid, a miraculous signs, or in some point, mga kapatid, na breakthrough na nangyayari sa panambahan. Kasi bakit? Ang sabi ng Panginoong Hesus, ang kaya kong gawin, magagawa nyo rin. At more than pa that. And bakit hindi natin nagagawa yun, mga kapatid? So it's obvious, if we represent Jesus, and then we have to be like Jesus in the same way sa ministry. Kasi mahirap magre-represent kung walang nangyayari, saan nire-representahan mo? Tama po ba, kapatid? Kasi if you are representing Jesus, kaya ang sabi ng Panginoon, kung anong nagagawa ko, magagawa nyo rin. Ang sinasabi niya, kapatid. So on that three, kapatid, napakahalaga na maunawaan natin yung representation. But isa lang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin, representing Jesus as life reflection. Pag tayo, mga kapatid, ang nagre-represent, ang tawag po niyan, mga kapatid, sa term natin ngayon is, or sa biblical term, is ambassador. Ibig sabihin, you are representing with the kingdom. Pag ambassador ka ng Pilipinas dito, you are representing for the country. Ang ambassador ng Saudi sa Pilipinas, they are representing for the kingdom of Saudi Arabia. Amen? Ibig sabihin mga kapatid, napakahalaga na unawain natin, pag sinasabing ikaw ay ambassador, ano po ang mga ways at mga gawa ng ambassador? Diplomasya. They are in the diplomatic mission. Tama po, kapatid? That is the work of ambassador. All Christian, mga kapatid, are ambassador for Christ. Amen, mga kapatid? Kaya nga doon sabi ni Apostle Paul sa Corinthians, all of this is gift from God, who brought us back to Himself through Christ, and God has given us the task of reconciling people to Him. For
God was in Christ reconciling the world to Himself. Ang sabi niya, no longer counting people's sins against them, and He gave us this wonderful message of reconciliation. So we are Christ's ambassador. God is making His appeal through us. Saan po nangungusap ang Diyos? Nagkakaroon siya ng pamamanik. Tayo ang gagamitin. We speak for Christ when we plead. So when we speak the word of God, we are speak in behalf of Christ that we can say, come back to God. So ibig sabihin, kapatid, pag tayo ay nagre-represent, katulad nilang Apostle Paul, they are representing Jesus, and tayo din, kapatid, we are God's representative. Ikaw at ako ngayon is ambassador of Christ Jesus. Pag sinasabing ambassador, you are in a diplomatic mission. Kasi yun ang mga trabaho ng mga ambassador. Mga diplomasya yan sila, kapatid. Pag tayo hindi diplomasya, how can we make appeal to people come back to God? Paano tayo makapag-appeal sa balik ka sa Diyos? Hindi tayo marunong magkaroon ng diplomasya sa pangungusap ng mga kapatid. Amen? Mga kapatid? Kaya ngayong naunawaan ko, mga kapatid, no, dito sa mensaheng ito, na habang pinagbuloy-bulay ko, as ambassador, ang trabaho ng ambassador is diplomatic mission ka sa bawat bansa. Tayo din, we are from tinawag tayo ng Diyos, we are now in the kingdom of God. We are now, you are in the mission now sa mundo ito. Paano ka ngayon makipag-appeal, mga kapatid? You are representing as ambassador of Jesus Christ. Kaya katulad na Peter, ang sabi niya, these people, they are recognizing that they have been with Jesus. Now, if you are ambassador for Christ, then you are bringing Christ Himself, not you. Katulad ng ambassador ng Pilipinas, hindi yung personal niyang dala. Ang dala niya yung Republika ng Pilipinas. The same din sa atin, mga kapatid. Ang dala natin is the kingdom of God. Not you anymore. Amen? Dito tayo, pag sinasabi natin we are rising up for Jesus, I'm standing for Jesus, ibig sabihin, you are a representative for Jesus. Amen? Palakpakan natin si Lord. Wow, seryoso ha. Seryoso. Representing Jesus Christ to the world. Our own life reflection. Bakit po mahalaga yan, mga kapatid? Because the way you live ang pamumuhay natin, napaka-importante yan. Because in some way, mga kapatid, pag ang ating pamumuhay is nakitaan tayo, usually naman mga kapatid sa mundo, ang mga born again Christian, is naging basihan. Pag born again Christian yan, ako nakakasala. Kaya nga, tayo, ay binibigyan tayo mga kapatid as ambassadors. Tingnan nyo mga kapatid, may mga points kapatid, na nagiging justifiable, na hindi tumanggap ang mga tao sa Diyos. Bakit po? Because of our faults. Now, hindi natin pwede sabihin mga kapatid, decision man yan. Now, tandaan natin that we are in diplomatic mission. If you are an ambassador, then how can you make them that God appealing din through us na magbalik kayo sa Diyos kung hindi tayo nakakitaan as on reflection as to represent Jesus Christ? Now, I give you example mga kapatid. Kasi mahalaga to. Actually, I have another message, yung number 3, but ito yung latest na kailangan ko kasi ito yung kapanahonan na kailangan nating maunawaan mga kapatid. Okay, so, di ba mayroon namang sabihin na decision man nila yan, hindi na tatanggapin ng Panginoong Jesus. Okay, mga kapatid. I give you example. Lahat tayo nakaranas o most of us mayroong nakakita ng bata. May bata na yung mabait, talento, may bata naman yung makulit. Or yung alam mo yung hindi naman masama yung talaga yung buhay niya is nandun yung kakulitan or some point. Maganda naman mga kapatid. May iba din na paglaki na yung napunta sa iba't ibang mga gawain na hindi nakakalugod. Pag nagkasala sila mga kapatid or gumawa ang isang bata na maganda, ano minsan nakikita ng tao? Kasi nakagawa yan dahil nagmana yan sa kanyang ama. Tama? Kaya sabihin nyo mga kapatid, tingnan nyo ang Panginoong Jesus, tingnan nyo ang Panginoong Jesus. Kasi we are called to be an ambassador to imitate Him. Paano tayo mga kapatid to represent Jesus kung wala tayong own reflection sa Panginoong Jesus? Kung gumawa niya ng bata na maganda o talento din, nagmana kasi siya sa ama niya. Now the point is, sino bang ama natin? Sino yung karoon tayo ng reflection sa buhay na to? Kasi hindi po pwede mga kapatid na desisyon nila yan. Kasi it matters kapatid is kung nakitaan tayo mga kapatid na nag-justify yan, siya nga, kung nakinig, tinaan mo yung buhay niya.
then how can we be a representative of the Lord? Paano tayo maging representante ng Lord, mga kapatid? As we rise up for Jesus, as we stand up for Him. That's true, kapatid. That's reality. Pag isang bata is anong ginagawa niya, mabuti man, mabait man, nagmana kasi yan sa niya, sa mama niya, o ganun kasi pagpapalaki niya, nagmana kasi na like father, like son. Ang sabi ng Panginoong Isus sa mga Pharisees, your father is yung nasa kabila. Mga kapatid. Ano ang sinabi ni Apostle Paul? Oh my dear children, I feel as I'm going through labor pains for you again. Bakit? And they will continue until Christ is fully developed in your lives. So imagine mo yung analogy ni Apostle Paul, kapatid. Na para siyang nanganganak muli, kapatid. So napansin na kung ang iba, yung mga husband at saka yung iba na hindi pa nakaranas, ako nakaranas ko ng actual kay Jessa, hindi po masaya pag naglilibor ng babae. Pero yan ang naranasan ni Apostle Paul sa pag-abot sa mga Galatians. Bakit po? Kasi kahit manampalataya sila, hindi pa na fully develop si Kristo sa kanila. Ang sabi niya, that through labor pains for you again. Bakit again? Kasi inulit-ulit na naman. And they will continue until Christ is fully developed in your lives. Bakit? Because Christ is not developed in their lives. Even though that they are believer. Kapatid. Amen. So this is the teaching, mga kapatid, na it's about correction and it's about na maturuan tayo and to be corrected ang ating pamumuhay. Tandaan natin, you and me is representing Christ to the world. Kailangan mag-reflect ang Panginoong Isus sa ating personal na pamumuhay. Kailangan that Christ will be developed fully sa ating mga buhay. So ano po kailangan natin unang gawin, mga kapatid? How do we represent Jesus? First thing, mga kapatid, one, attitude we carry towards others. Ano ba yung mga pag-uugali natin na dinadala yung iba natin nakakasama? Kasabi na Apostle Paul, you must. Ibig sabihin, you must is not an option. It is not your attitude, but the same attitude with Christ Jesus had. You must, kapatid. Ibig sabihin, pag representante ka ngayon, mga kapatid, sa kingdomship or mula ka sa Pilipinas, pumunta ka ng Saudi, hindi yung ugali mo dadalhin mo ngayon o yung nais mo, dadalhin mo ngayon yung will of the people of the Philippines. The same way din, pag tayo ay ambassador, kapatid, we have to carry what must the attitude of Christ. Sabi niya, possible, you must, hindi niya sinabi na maybe you bring something. Ang sabi, you must, ibig sabihin, importante at kailangan. Anong attitude? Attitude ni Kristo, hindi attitude natin na personal. Mahalaga ito, mga kapatid, because we are all representative of Christ Jesus. At magkaroon tayo ngayon ng reflection, ano ba attitude ko towards sa mga nakakasama ko? What is my attitude? The thing is, you and me is in control of our attitude. Ang attitude natin, mga kapatid, you can control it. Pwede mong pigilan ang bibig mo instead magsalita ka ng hindi maganda. Pwede mo rin gamitin ang mga words na gagamitin mo, mga kapatid, sa pagsasalita mo. Tama ba? You have the will, kapatid. Pangalawa, mga kapatid, amen? Mabilis ito, kapatid. Ang sabi ito, pangalawa, handling ourselves times of conflict. Na paano natin na-handle ang ating mga sarili pag mayroong conflict? Tayo ba, baka tayo pang pinagmulan ng conflict? Tayo pang pinagmulan ng away? Sa atin pa nagkakaroon ng dahilan bakit nag-aaway? Kapatid. Ang sabi ni Apostle Paul, be wise in the way you act towards outsider. Yan po ay hindi mananampalataya, outsider, labas. Ang sabi niya, be wise in the way you act. Paano tayo umakto sa tagalabas? Kapatid. Make the most of every opportunity. Ano yung make the most? You have to make it good, kapatid. At ang sabi niya sa 6, let your conversation be always full of grace. May grasya ba ang ating pangungusap, mga kapatid? Magkakaroon ba, mga kapatid, na kaaya-aya ba pakikinggan? Pag mayroong conflict, can you handle? Na-handle mo ba ang sarili natin pag mayroong mga conflict na nangyayari? Or kasama pa din tayo na nagbibigay ng apoy para conflict? Sige lang. Mga kapatid.
how we handle ourselves pag mayroong conflict. Even sa church, kapatid. In some point is a lot of people here, or marami sa atin, is very emotional. They cannot handle themselves about the times of conflict. Kaya nga nakakapagsalita ng mga iba't ibang mga salita eh. Kaya nga, let your conversation be always full of grace. Ano yung season with salt, kapatid? Ibig sabihin, you have to the aim of preservation. Ang salt, kapatid, is meron siyang qualities to preserve. Ibig sabihin, ang dapat, you are always full of grace, at ang sasalitain mo rin ng mga kapatid is more on encouraging inspiration and preservation. Pag makita ka mga kapatid na hindi maganda, example, meron talagang wala talaga, kita mo talaga na sa personal mo, wala siguro ito pag-asa, but kay Lord, meron yan. Ibig nga, buto eh. Buto na kaya nga buhay ni Lord. That is in the book of Ezekiel, kapatid. So you cannot say dead, patay sa isang buto. Kay Lord, pwede niya buhayin yan. Kaya nga, mayroong conflict na nangyayari mga kapatid. How we can answer ourselves. How we can handle ourselves pag mayroong mga conflict. Even sa company. Company lang mga kapatid. Even sa ating mga, dito mga kapatid. Ang sabi niya, so that you may know how to answer everyone. Na kung tayo ay puno-puno na emosyonal, paano ka makakasagot din ng tama? Ay personal lang natin, hindi ma-handle yung conflict na sa ating mga puso. Kaya magkakaroon tayo ng reflection sa Panginoong Hesus, kapatid. Reflection na nais na sa ating buhay. Kasi may representative eh. As a representative of Jesus Christ, we are called to be peacemakers. Ang sabi ng Lord, blessed are those who are peacemakers, for they are called sons of God. Nagiging nagdadala ba tayo ng kapayapaan? Yung ministry ba natin is always kailangan magkakaroon ng kapayapaan, unity, o isa tayo mga kapatid na gumagawa ng mga kadahilanan na nagkakaroon ng iba't ibang mga, hindi lang dito sa company, mga iba't ibang mga rason kung bakit hindi nakagulo-gulo mga kapatid. Kaya magkaroon tayo ng reflection kasi mga Kristyano tayo eh. Paano ba ako nagre-represent sa mundo ngayon? Because we are all ambassador. Amen? Number 3 mga kapatid, dahil mayroong conflict, of course kapatid, minsan mayroon pong stress. Normal yan sa buhay. Now, paano ka ngayon mag-response sa stress, kapatid? Merong sitwasyon na darating, mga kapatid. Alam niyo po, mga kapatid, the situation, hindi yan nagbibigay ng stress. Ang nagbibigay ng stress is yung response mo sa sitwasyon. Anong response natin sa sitwasyon, mga kapatid? Lalo na pag mayroon tayong mga sitwasyon, mayroon dumarating. Ang sabi ni Apostle Paul, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer. Alam po yung Panginoong Hesus na nagkakaroon siya ng anxious, kapatid, na yung by medical is nagpapawi siya ng dugo. Yan po ang deepness of stress na nangyari medical term. Anong ginawa ng Panginoong Hesus? He prayed in the Garden of Gethsemane. Tayo mga kapatid, sa ating mga buhay, how we respond to stress sa ating mga sitwasyon. Pag nagkakaroon tayo ng stress situation, paano tayo mag-response? Ito po mga kapatid is very personal. Handling the conflict, responding the stress, kapatid. At yung sinabi kanina na, ano po yung mga kapatid? Attitude we carry towards others. Ano yung mga dala-dala natin mga attitude? Kasi in most kapatid cases, lalo sa Pilipinas, tayo po nakikita ng mga walking Bible. Yan po ang katotohanan. Tayo naging reflection kung paano natin pinamumuhay ang salita ng Diyos. Amen? Stress is not what happened to us, but our response to what happens. Kaya minsan, may nangyayari, amen, pag mayroong magsasalita sa point, pag hindi siya seasoned with salt, hindi siya full of grace, nakaka-stress, nakaka-toxic. Yan ang reality ng mga kapatid. Kaya pag may minsan, hindi kami nagkakalawa ni Ate Jess at mayroon ako na sense, instead na magsabi ako, I choose not to say, pinipili ko na hindi magsalita. You have to handle the conflict. You have to handle how to respond to stress, kapatid. O other way, you cannot make an appeal na magbalik kayo sa Panginoon. Kasi paano nga, mga kapatid, pag mayroong mangaral, ako personally, how can I
believe in you, o paano ako susunod sa'yo, kung ikaw mismo hindi ka sumunod sa sinasabi mo. Kasi we have to walk what we talk. We have to live what we preach. Dapat natin lakaran ang ating mga sinasabi, ipamuhay ang ating mga binabalita. Dapat That's the reality. Di mo talaga, ako personally, pag may pag ikaw mismo hindi mo ko personal. Well, how can you teach me if you yourself cannot be taught by your word? Kaya napakahalaga mga kapatid, na kung saan is magkakaroon tayo na as a good representative. Na sa gabing ito, magbalik tayo. Kumbaga, magkakaroon tayo ng re-evaluation. Yung sa haba ng ating ilang taon na tayo mananampalataya, titingnan natin ang ating mga personal. Even me, ako din mga kapatid. Hindi ako exempted dito. Amen. Hindi ako exempted. Kaya this teaching is more on correction and rebuking. Na magkaroon tayo ng understanding na, nga, I am ambassador. So how can I live as an ambassador of Christ? Now, isa dito na pag-uusapan natin, ito yung nangyari mga kapatid, the time of Jesus. I know na this chapter, this encounter is very familiar. The encounter of Jesus Christ of Samaritan woman. Amen? Familiar ito mga kapatid. Amen po? Amen. Hallelujah. Dito, ang sabi dito mga kapatid, sa 4, therefore, when the Lord knew that the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples, and John, then through Jesus himself did not baptize but his disciples. So, ang sabi dito, meron tong portion mga kapatid na bakit po ang Panginoong Hesus hilip. So, i-hold nyo muna yan mga kapatid kasi dito lang ako for the teaching. Sa 3, ang sabi niya, he left Judea and departed again to Galilee. Pero tandaan niyo itong naka-highlight, but he needed to go through Samaria. Tandaan natin, ang Jew po, wala pong dealing sa mga Samaritan. At nagkakaroon sila ng, kumbaga kapatid, na alam mo yung hidwaan noon at that time. Pero bakit ang sabi ng Panginoon, he needed to go through Samaria? Sino ba yung imimit doon? Alam natin ang imimit niya is a Samaritan woman. Sino mo yung Samaritan woman? Walang asawa, 5 kinakasama, at ang kanya kasama niya hindi niya asawa. So, ibig sabihin, 6. Tama po, mga kapatid. Na paano ka ngayon magkakaroon ng diplomatic mission sa babaeng ito, mga kapatid? At ang sabi doon, Jesus is needed. Ibig sabihin, divine appointment na kailangan niya pumunta doon. Bakit po? Kasi napaka-importante ang tagpo na yan. Sino yung tatagpo niya? Ang Samaritan woman. Kung sa atin, mga kapatid, ano kayang isip natin? Kung baga, iisipin natin, bakit tatagpuin mo yung Samaritan woman? Meron naman mga priest doon, yung mga Pharisees doon, mga religious leaders. Bakit ang babaeng ito? Yan ang pinakamahalaga mga katitingnan natin. Kung paano tayo, kasi we are in mission, paano tayo magkakaroon, mga kapatid, ng, kumbaga, diplomatic approach pagdating sa mga bagay-bagay. Kasi pagdating sa Panginoon, mga kapatid, hindi po bara-bara. Mayroong sinabi na pag babatuin ka ng bato, batuin mo ang tinapay. Actually, this is not biblical, pero marami pong nagkukot niya. But I will say, mga kapatid, pag batuhin ka ng bato, huwag mong batuin ng tinapay kasi binato mo pa rin Hindi yan diplomasya. Paano ka babatuhin ka? Ang laki ng tinapay. Kasing laki din ng yung Sputnik. Di ba? Matamis. Ang laki, di ba? Pagbukulan ka. Di ba? Narinig yun, mga kapatid. What I mean, mga kapatid, is alam mo yung pagdating dito, maunawaan natin kung saan, paano po mag-approach ang Panginoon sa buhay natin. Para, malaki ito mga kapatid, kasi even me, sa may bahay ko, at TJ, natutunan ko paano mag-approach, paano mag-adjust, paano titingnan yung mga sitwasyon, para magkakaroon tayo mga kapatid ng tinatawag na isang maligaya at unity na pamumuhay. The same din sa church, mga kapatid. Now, anong sabi ng Panginoong Hesus? A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, give me a drink. For this disciple had gone. So imagine yung mga kapatid. Bakit wala talaga yung disciple niya doon? For his disciple had gone away into the city to buy food. Now, ang sabi ng Panginoong Hesus, give me a drink. Ba't kaya humingi ang mga kapatid? Di ba kaya ng Panginoong Hesus na kumuha ng tubig? Sigurado kung kaya niya. Pero bakit sinabi ng Panginoong Hesus, give me a drink? So isa lang naunawaan ko dito mga kapatid. Jesus initiated the conversation. Gusto niyang kausapin at magpag-usap sa babae. Kasi alam din natin
na sa kapanahonan na yun, mga kapatid, ang babae po is less yung value nila. Less yung value nila, mga kapatid. Now, dito, pinapunawa that Jesus is starting the conversation. Yan po, mga kapatid, ang diplomatic mission. Paano tayo makikipag-appeal? Ay, wala yan. Babaho yan. Ay, napakasalanan yan. Yung wala ng pag-asa yan. Kasi yung babae, kung makasalanan lang, grabe to. Kapatid. Kung sa kapanahonan na yun, babatuhin to, mga ganito mga babae. Mga ganito mga bagay. Kaso lang, nasa Samaria siya, hindi siya dun sa mga Israelites. Amen? Kaya nga dito, tinuturuan tayo kung paano tayo, mga kapatid, na kung paano po mag-deal ang Panginoong Hesus, kapatid. I-keep nyo na lang yung mga highlights, no? Kasi I have no time na to discuss. Conclusion na tayo, plakpakan natin si Lord. Yes! Yes! So apart from that, mga kapatid, responding the stress, handling the conflict, and your attitude to carry, isa lang ang pinaka-conclusion natin, kapatid. Sabi ni Proverbs, ni Solomon, the words of the reckless pierce like swords, but the tongue of the wise brings healing. Now, napakahalaga, sabi natin na, o kuya, paano kung masabi natin because the word of God is a sword? Ibig sabihin, kapatid, if you have the sword, dapat alam mo paano gamitin sa tamang panahon, tamang pagkakataon, at tamang salita, kapatid. Because if you are reckless, kung wala kang, hindi mo tinatansya, hindi mo, kumbaga, ina-assess ang isang sitwasyon, it will pierce, kapatid. Masusugatan sila at mawawala. Ang sabi, but the tongue of the wise, brings healing. It will inspire, kahit anong sasabihin mo, it will type of rebuke or correction, kapatid, but it will encourage and edify. Kaya ang sabi niya dito, the words of the reckless pierce like swords, but the tongue of the wise brings healing. Ibig sabihin, kapatid, pag i-assess natin, may mga man of God, even sa hindi man of God, nagsasabi, mga kapatid, alam mo that this is the wise if you are being edified and encouraged. Proverbs. Amen? Yeah. At ito ang pinaka-application, mga kapatid. Anong impluensya natin sa ating mga nakakasama? Anong sinasabi na patungkol sa atin? Personal, sa iyo, mga kaibigan mo, na hindi anong mga comment nila? May sinabi si Apostle Paul, basahin natin para to connect on that. Ang sabi niya, are we beginning to praise ourselves again? Are we like others who need to bring you letters of recommendation? Or who ask you a write such letter in their behalf? Surely not. Ano yung sabi niya, ni Apostle Paul? The only letter of recommendation we needed is you yourselves. Anong recommendation nila? Yung mga tao na sinasamahan niya sa Corinthians. Paano po? Your lives are written in our hearts. Yung ba nakasama natin, ang mga buhay ba na nasa puso ba natin? Naalala ba natin na, Lord, namimiss ko yung kapatid. Lord, nagkaroon ako ng yung ko yung kapatid na wala dito. Nahanapin ba? Lord, alam mo naman na yung kapatid mo kahit ganito, mahal ko. Ang sabi niya, your lives are a letter written in our hearts. Now, ang sabi pa ito, pangalawa, ang sabi niya, everyone can read it and recognize our good work among you. Clearly, you are the leader from Christ. So, hindi ito, sinasabi ni Apostle Paul, yung mga gawa nila at yung mga tao, yun yung leader ni Kristo na, ang sabi niya, result of our ministry among you. Result sa ministry nila noon, kapatid. So, hindi na recommendation later, kapatid, but the life itself. Ibig sabihin, sila Apostle Paul ay being a good influence in Christ Jesus in that people of Corinthians. Because they are recognizing the work of Apostle Paul through them. Ang sabi niya, everyone can read it and recognize our good work among you. Paano po ma-recognize, kapatid? That is not the letter of the paper. But it is the letter of the life. Ibig sabihin, there is someone na na-impluensyahan mo sa Panginoong Hesus. And yan ang pinaka-the best sa atin ngayon, kapatid. In our lives, am I influencer of Jesus Christ? Kapatid. Ano? Kaya ang sabi niya, clearly you are the leader from Christ showing the result of our ministry among you. This letter is not written not with pen and ink, but the Spirit of the living God. It is carved not on the tables of stone, but on a human heart. Mayroon na ba, mga kapatid, nagkakaroon na ba tayo ng tinatawag na impact o marka na na-impluensyahan natin ang isang tao
sa Panginoong Hesus. Kasi malalaman natin mga kapatid, sa mga sinasamahan natin, ano ba ang mga nagkaroon ng impact sa kanila pag tayo kasama. And that is to be an ambassador, kapatid. Na sa ating mga buhay is to be an influencer of Christ. At malaman mo yun mga kapatid, kung ano yung na-recognize ng everyone ang mga nagagawa natin pag may ministry sa mga nakakasama natin. Amen? Mga kapatid. Kaya sabi ko na ito yung bakit ito inuna? Because it is the very basic at foundation sa ating mga buhay. Paano tayo lumakad mga kapatid? Tandaan natin yung sinabi ng mga council, yung kay Apostle Paul at John, they are recognizing them that they have been Jesus. We and you and me, kapatid, tayo din, dapat we are being recognized, dapat nakikita tayo to be influencing for Jesus. At malaman natin yan, kapatid, ang sabi niya that someone can read and recognize the good work among you. Ibig sabihin, Brad, sino bang sinasamahan mo sa Saudi? Parang may nagbago sa'yo. Di ba? Ang sarap pakinggan, mga kapatid. It's not a legal recommendation, but life itself. Ang buhay mismo na buhay patotoo. May nabago sa buhay ko. Bakit? Kasi ito yung nakakasama ko na nakapatid doon. Talagang paano siya ginamit ng Lord. And that is the ministry among, sabi ni Apostle Paul. So wala tayong mag-influensya sa multimedia at saka sa Facebook o sa YouTube. Influensyahan natin ang mundo kay Kristo. An-influensya sa lahat na nakakasama natin. Amen po. So tayo po tumayo, mga kapatid. Palapakan natin si Lord. Now, I pray and I believe, mga kapatid, na may mensahe si Lord sa bawat isa. At mahalaga ito, kapatid. Bakit? Kasi dito tayo magkakaroon ng, kumbaga kapatid, to conform the very image of Jesus Christ sa ating mga buhay. That you and me, tandaan natin that when you accept Jesus Christ, you are an ambassador. Ito yung trabaho natin ngayon. Now, as an ambassador, kapatid, dapat marunong tayo sa negotiation. Negotiation ba yung sabihin ni Apostle Paul sa mga mataas, sa mga bababa, nagpababa ako. Ibig sabihin, kailangan mong abutin mga ganung mga bagay, kapatid. Paano mag-handle ng conflict? Paano ka mag-handle ng stress? Na hindi tayo pinagmulan ng stress at hindi din tayo pinagmulan ng conflict. Dapat we have to be a good influence to represent Jesus, lalo na sa mga nakakasama natin. And this is, mga sabi ko, mga kapatid, this is a very basic at foundation na kailangan natin, in myself, na to remind again and again. Dahil napakahalaga, mga kapatid, na yung ating mga panahon na may mga nakakasama tayo na nagkaroon tayo ng Christ impact sa kanila. Hindi na yung sarili lang natin, mga kapatid, but si Kristo mismo ang magkakaroon ng influensya sa kanila. Kaya nga sabi doon, God is appealing through us. Gagamitin ka ng Lord, kapatid. Ikaw at ako gagamitin ng Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, we pray na ikaw ang nangungusap sa amin at you said, Lord, that your word is inspired by you, God. And it's profitable for doctrine, rebuking, and correction. Lord, lahat sa aming mga buhay na nandito, Panginoon, Lord, walang exempted po sa amin. Alam namin, Panginoon, na apart from you, Jesus, we are failure. We cannot do anything. Lord, sa pamagitan ng banal na Espiritu na sa gabing ito, Panginoon, Lord, ang tanging naming dalangin na tulungan niyo po kami to be an ambassador and a good representation dito sa mundo, Panginoon. Na palaging ipaalala, Panginoon, ang iyong mga salita sa amin. Kung paano kami mamuhay, kung paano kami, Lord, lumakad, kung paano kami, Panginoon, magkaroon, Panginoon, ng isang gawain, Lord, na pag kami ay pumalaot sa labas at ibang nakakasama namin, that you are called us to be an ambassador na masabi namin, Lord, na magbalik kayo sa Diyos. Lord, give us the empowering na aming mga salita na namumutawi sa aming mga bibig ay magbibigay ito, Panginoon, ng kapangyarihan at magbalik ang mga lahat ng nakikinig sa iyo, Diyos.
Thank you, Father God, for the word tonight. Lord, I know that you are the one God inspired us. And this word, Lord, as your people, Lord, na nandito ngayon, that we are your representation sa mundong ito. Hallelujah. Lord, sa mga lahat ng aming mga pagkukulang at nagagawa, Panginoon, Lord, inaatang namin ito sa iyo. At anumang mga pagkukulang namin, Lord, kami po humingi, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga hindi naka-align sa Panginoon. At Lord, sa gabing ito, Panginoon, Lord, renew our mind, renew our heart. Na sa mga salita na bibitawan, Panginoon, help us, Lord God, that we must have the same attitude as you, Jesus. Help us, O God, how to handle the stress, Lord God, not to pray, O God, the sense of sa emotional, Lord, because, Lord, we come to prayer. We come to worship you. At anumang mga conflict, Panginoon, sa trabaho man yan, sa nakakasama namin, even sa aming mga buhay, Lord, teach us, O God, and help us on how to resolve in every conflict. Dahil tinawag mo kami, Panginoon, to be a solution maker. Hallelujah, a solution maker sa buhay ito, Panginoon. Because ikaw ang solusyon na meron kami, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let your words, O God, penetrate in our heart. And tonight, O Lord God, Lord, na mabalik muli, Panginoon, ang aming Panginoon, kung paano ang isang katuruan at ang isang kaalaman na tinawag mo kaming magiging ambassador, Panginoon, maging representative mo. At Lord, hindi namin ito kayang gawin kung wala yung banal na Espiritu. Lord, salamat sa gabi ito. Salamat sa pinagpala mo na kami. Salamat, Panginoon, sa mataas na pagkatawag mo sa amin na you are called us to be ambassadors. Thank you, Jesus. And help us to walk on it, O God. Help us to walk on it. At salamat naman. Salamat sa gabi ito. Purihin ka, nakilain ka, O Diyos. Ito ang aming mga sabot na langin. In Jesus' name. Amen. Lapakan natin si Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa grasya, sa iyong mga makapangyarihang salita na siyang aming narinig at nabitawan sa kalagitnaan, Panginoon, ng katasapang ito. Salamat sa buhay ng iyong lingkod, Panginoon, na kung saan ginamit mo, O Diyos, na maging daluyan ng iyong mga mayayamang salita. Dalangin o panalangin ko, Panginoon, na ang lahat ng binitawan mo sa aming kalagitnaan, Panginoon, sa pamamagitan ng buhay ng iyong lingkod, magkaroon ito ng rima sa aming mga buhay. Matuto kami, Panginoon, magpakumbaba at magpasakop sa iyong mga aral. Lord, gawin mong nundi ang liwanag ng iyong mga mayayamang salita sa aming mga buhay, na hindi lang basta ito mag-reflect, Lord, bagkus, Lord, it will turn into blessings sa mga nakakasalamuha namin sa bansang ito, Panginoon. Bigyan mo kami ng sapat na pananampalataya na maaaring maipagmalaki namin na we are faithful and good servant. Kung paano ka, Panginoon, kumilos sa panahon ng mga disciple mo, O Diyos, na sila, O Diyos, ay ginamit mo ng naayon sa kalooban mo, nakatala ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Lord, I pray in the name of Jesus tonight, Lord, written our name in the book of life, and all our labor will not be in vain. Saliksikin mo pa, Panginoon, ang malaliman ang aming mga puso, O Diyos, that we will learn to fight
for a good fight of faith. Salamat sa gabing ito, Panginoon, na binigyan mo kami ng courage, Lord, na magkaroon ng buwang at pagbabago ang iyong mga mayayamang salita umpisa sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Maraming salamat dahil hindi mo kami pinapabayaan kagaya ng iyong lingkod, Panginoon. Sa kabila na nasa trono siya, yet Lord, pinadala mo ang iyong mensahe na mayroon kang gagawin sa kanyang buhay. At yan yung panghawakan namin, Panginoon, na sa kabila ng mga nagaganap sa aming mga buhay. Ang sabi niyo, Panginoon, you will settle things ayon sa aming mga pananampalataya at ayon sa kalooban mo, Panginoon. Help us, Lord, to number our days so that we may gain wisdom on you. That after tonight, we may gain a wisdom that our life, Lord, will belongs to you. Na ang sabi ninyo sa inyong salita, heaven and earth will pass away, but your words will remain, and that will remain into our hearts, Lord. So today, clean up our heart. Tulungan mo kami that we may guard our hearts, Lord, because the spring of life are flowing on it. At ang aming narinig na mayayaman mong salita, Panginoon, ngayong gabi. These are the spring of life, Lord, that we may lead us, Panginoon, sa buhay na kasiyasiya at masagana. Maraming salamat, O Diyos, na sa pagsilyo namin sa iyong gawain ngayong gabi, Panginoon. Our lives, Lord, will be a life of blessing and testimony, Panginoon, na hinirang mo kami, hindi lang basta maging lingkod, bagkus, Panginoon, a solution maker. Hinirang mo kami na magiging isang daluyan ng mga mayayaman mong salita. And right after tonight, Lord, sa mga aming mga tinatayuan at mga pamilya, pinagtatrabahoan, Lord, have mercy on us na mas lalo mo pa kami, Panginoon, gamitin. Hindi sa aming mga emosyon, bagkus sa iyong kalooban. Sa iyong plano na mas mataas higit sa aming mga plano. Sabi ninyo sa inyong salita, many are the plans of man's heart, but your plans will prosper sa aming mga buhay. Salamat sa gabi nito, Panginoon, sa lahat ng mga nakatalaga, ng mga magagawa, sa lahat ng mga kapatid, Panginoon, na narito. Maraming salamat sa pribilehiyo. Hallelujah. Ang sabi nyo nga, many are coming, pero madala o kakunti lang, Panginoon, ang nakasumpong sa kalooban mo. And Lord, I do believe na kabilang kami sa kakunti ngayon na nasumpungan ang mga mayayaman mong salita na aming napakinggan, na ito, Panginoon, ay magiging kayamanan namin. It will be our treasure in this life, Lord. Whatever it takes, Lord, kami ay ipinalagay o inilagay mo na, Panginoon, sa posisyon ng pananagumpay. At yun ang aming tatayuan at panghawakan na sa aming paghihiwalay, Lord. We are more than conqueror because you are our Jehovah Nissi, our victory. Na sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, ang buhay namin, O Diyos, ay conqueror or more than conqueror, Lord. Salamat sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat sa mga biyaya mo. Purihin ka, O Diyos,
Hallelujah. At patuloy mo, Panginoon, patatagin ang aming mga pananampalataya na sa mga huling araw na to, Panginoon, kami ay matagpuan na magtiwala, magpuri, at magpapasalamat na dakila ka at ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na kayang gumawa ng milagro. Sabi nyo nga, Lord, kay Isaiah, do you not see now that I can make river in the wilderness? Na hindi mo pilit, Panginoon, na kaya mong gumawa, O Diyos, ng bago sa aming mga buhay. And that's what we pray tonight, and that's what I declare by faith, that all the plans you have, Lord, will be released according to your will and purpose sa bawat buhay namin. In the name of Jesus, Lord, empower this prayer by faith, by your Holy Spirit. Let the fire of faith, Lord, will dwell in the hearts of your servant. Hallelujah. And Lord, seal this prayer with your precious blood. Tonight, yayaw kami, Panginoon. Daladala ang kapayapaan, daladala ang kayamanan mo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, Lord, gamitin mo ang mga buhay namin. In Jesus' name, Amen. Amen. The time church, yung mga apostol, when they rise up with Jesus and stand for Jesus, they are in one accord. They are united. Ang nangyari po doon, mga kapatid, is sa Acts 2:46, they worship together at the temple each day, made the homes for the Lord's Supper, shared their meals with great joy and generosity, all while praising God and enjoying goodwill of the people. Each of the day the Lord added to their fellowship those who were being saved. So ito yung nangyayari at the time. When we have one accord in Jesus, stand for Jesus, miracles will happen. At deklarahan natin, our lives, hallelujah, magiging light tayo sa mundo nito. Hallelujah. Thank you, Lord. The Lord bless you. The Lord will keep you. The Lord will make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord will turn His countenance upon us and He will give us His shalom. Amen. Hindi naman malamig. Kasi naka-jacket dito naman siguro malamig. Malamig ba, Ate Marcel? Si Ate Jovalyn, malamig ba? Parang hindi kasi naka-jacket. Sabi nung nabigitan ko, ang layo ka naman pala. Delikado na dito. Mabuti, nagkarating ka. Wala po yung remote ng Yes, andar ko na yun ah. Gumano na yung kanina?